Oh, Risa, anyari sa'yo? Ba't ka nanginginig? May kodigo ka pa. Hindi ko kailangan na ang respeto mo, VP Sara. Ang hinihingi ko sa iyo at ng taong bayan ay accountability. Kaya, i-account nyo na lang kung para saan ang hinihingi nyong confidential funds. Kung hindi mo kayang irespeto ang mga katrabaho mo, irespeto mo man lang sana ang paggasta ng pera ng bayan. Higit 1 linggo na, simula nang nag-hearing tungkol sa confidential funds. Pero mas marami ka pang patutsada kaysa sa paliwanag. Imagine niyo mga lods, marami daw patutsada si Inday Sara. Risa Hontiveros, sino ba ang palaging nagpapatutsada? Sino ba ang naunang palaging bumabatikos at nang aakusa? Di ba ikaw? Grabing inig ng inig si Risa Hontiveros. Imaginein mo hindi pa nagsasalita niyan si VP Inday Sara. True letter pa lang yan Statement pa lang niya yun. Di ba? Hindi galing mismo sa pagsasalita ni VP Inday. Dinaan pa lang yan sa letter ni Inday Sara. Nginig na sila. Wala daw paliwanag. Ewan ko kung bingi or sadyang denial talaga itong si Risa Hontiveros. Diba sinagot ka naman sa budget hearing? Sinagot ka para saan yung confidential funds? Of course, general lang ang pwedeng isagot ni VP Inday Sara. Hindi nga pwedeng detail by detail sabihin kasi naka-televise, naka-live. Ay, bubo! Kaya nga confidential funds kasi may operasyon na gagawin si Inday Sara sa loob ng paaralan na medyo confidential. Kaya confidential di ba? Medyo confidential kasi kasali ang mga makakaliwang grupo, ang mga taong gusto wakasan at tapusin ni VP Inday Sara, lalo na yung mga nangre-recruit na mga estudyante para gawing makakaliwang grupo or NPA. At ang dami pang, di ba? Ang dami pang mga issues na actually sinabi naman na din ni VP Inday Sara. General nga lang kasi di ba? Hindi naman pwedeng i-detalye na lahat ng plano. Di ba? Kain tayo. Nakakatawa lang mga lods kasi gusto talaga nilang i-reveal ni Inday Sara ang specific niya na plano pagdating dyan. Ba't di na lang sumuporta, di ba? Katulad sa pagsuporta nyo, di ba? Kay Pinoy, di ba? Na bilyon yung confidential funds ni Pinoy na inalaw nyo nga na hindi i-audit. Kay Inday Sara, sabi naman niya na may liquidation saan nagagamit ang confidential funds. Pinapasa po nila. 'Di ba? Ito namang si Risa Hontiveros, nakikisakay ka sa popularity ni VP Inday Sara. Gusto mong banggain, gusto mong patunayan na mas magaling ka kay VP Inday Sara. Diyos mio, sure ka ba dyan? Sinabi lang ni Inday Sara na wala siyang respeto sa'yo. Masakit ba? Huwag ka mag-alala, Risa. Hindi lang si VP Inday Sara. Maraming walang respeto sa'yo. Diba? Respeto. Diba? Big word. Ikaw, marunong ka bang rumispeto? Marunong ka bang rumispeto sa mandato at gustong gawin ni VP Inday Sara? Ang akala mo kasi, nakakalamang ka kay Inday Sara. Ang akala mo, diba, presidente ka. Hoy, senador ka lang, nasa pinakasingit ka nga lang Feeling ang virus. How ironic lang mga lods, Kasi, hindi lang naman sa panahon nila President BBM at Inday Sara, yung tinatawag na confidential funds or intel funds. If we bring back time, di ba, meron din yan si Pinoy. Basahin natin. Pinoy to have 1.2 billion in unaudited intel funds. Leading an administration championing transparency and austerity, President Benigno Aquino was authorized at least 1.2 billion in unaudited confidential and intelligence expenses. Bakit si Pinoy
okay lang. Bakit si Pinoy pwede? Unaudited, oh. Alam nyo ba ang meaning ng unaudited? Di ba? Yung budget na yan ay parang okay lang na hindi i-audit or okay lang na hindi na i-examine, hindi na i-check. CIE is the term now given for discretionary funds over which the President has full discretion in using for whatever lawful purpose, but which the Commission on Audit does not audit, thus making it nearly impossible to determine if the purpose was actually lawful. Kaya nga confidential, di ba? Kaya nga intel funds, kasi kumbaga nag-hire sila ng mga ununiformed personnel para mag-spy, para umalam ng mga, di ba, ng mga importanteng bagay. Sa pagkakaintindi ko lang mga lods ha, ganyan ang confidential or intel funds. May mga operations na kailangan talaga ng funds na hindi kailangan malaman, no? Hindi kailangan malaman ng mga Pilipino at ng kalaban. Kaya nga siya confidential funds eh. Hindi mo pwedeng sabihin sa public kasi, 'di ba? Sabi pa nga ni Inday Sara, kumbaga hindi magiging successful ang operation kapag nalaban ng kalaban. And understandable yung gusto ni Inday Sara, 'di ba, sa Department of Education. Kasi nga naman dumadami ang mga makakaliwang grupo na nangre-recruit talaga sa mga estudyante. And it is happening. Huwag na tayong magbubulag-bulagan. It is really happening. 'Di ba na kumbaga yung iba ay pumapasok sa eskwelahan at mangre-recruit. Ang ikinapagtataka ko lang kasi 'di ba? Kumbaga, grabe kayo maka-question, grabe kayo makahusga, no, kay VP Inday Sara. Eh si Pinoy nga, 'di ba? Inauthorize na okay lang na hindi i-audit yung intel funds, pinirmahan pa niya. Tapos ito nakakatawa, bakit? Nag-ingay ba yung Makabayan Party List, yung mga kabataan, yung mga makakaliwang party list? Nag-ingay ba sila? Si Senator Risa Ontiveros, nag-ingay ba siya? Yes, hindi siya at that time senador, 'di ba? Pero may boses na siya at that time. Kabilang na siya at that time, 'di ba? Sa isang party list. 'Di ba? Aktivista nga siya, 'di ba? So, bakit ngayon sobrang ingay nila? Talagang pinagdidiskitahan talaga nila si VP Inday Sara na well, in fact, justifiable naman bakit nagre-request si Inday Sara. And imagine mo, sabi nga ni Inday Sara, 'di ba? Kumbaga ang liquidation, 'di ba? On time naman din sila nagre-report kung saan nagagamit ang pondo